Hello guys! Welcome back to my channel, Ramon's Food Vlog. And for this video guys, so magluluto tayo ngayon ng bread. Siyempre, meron niyang palaman sa loob. So ano kaya yan? So let's find out. Let's start cooking guys! So, ito na nga yung ating filling para sa ating gagawing tinapay or bread for today's video, guys. So, magluluto tayo ngayon ng corned beef. Ayan. So, syempre, naglagay na nga ako dyan ng garlic. Magsusutay lang tayo ng garlic sa ating pan. And then, syempre, lagyan natin yung ating corned beef. Ayan. So, gamit lang ako ng Argentina dito, yung brand niya. Pero, any corned beef naman ay pa pwede. So, halo-haloin lang natin yan guys hanggang maluto. Siyempre, lalagyan natin yan ng mga pampalasa. Maglalagay tayo ng MSG, powdered pepper. Yan. So, naglagay ako ng magic syrup dyan. So, any pampalasa na ginagamit nyo, pwede naman guys. Yan. So, matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload. So, na-busy yung mga nakaraang holidays. So, ayan nga. So, ngayon lang ako nakapag-upload guys. So, okay lang yan. So, naglagay na ako ng black pepper dyan, ng ground pepper. So, halo-haloin lang natin yan. At pagka nakita naman natin na pwede na siya, tuto na siya, pwede na natin iset aside yan. Ayan. Hindi na tayo magdadagdag ng water or any liquid dyan kasi papatatanggalin din natin yan, i-remove din natin yan later kasi pagka naglagay tayo ng filling sa loob ng bread ay kailangan ay naka-dry siya o naka-dried na, medyo dry na yung ating corned beef. Tasya na kayo guys, ang ingin sa labas. Ayan. And then guys, ito na nga yung ating dough. So, na-mix ko na yung dough kanina lamang. So, ayan. So, na-proof ko na din yan. Nag-proof ako ng 30 minutes after kung mamasa yung dough. So, ayan. So, ngayon, separate ko na nga pala siya. Na-portion ko na yung ating mga dough. So, approximately mga 50 to 60 grams yan bawat isa ng ating dough. Yan. So, ngayon ay iikot-ikutin lang natin yan o i-roll lang natin yan na parang soft bread or roll bread. Yan. Then, isi-set aside lang natin siya. So, para patay-pantay natin siya and then dire-diretso yung paglalagay natin mamaya ng filling natin.
And then, ayun na guys, so pagkatapos lang natin na ma-roll yung ating mga dough, so pwede natin mailagay yung ating, maglalagay na tayo ng mga filling sa loob ng ating mga dough na yan. So, yan na nga guys. So, nakailan na ako pero hindi masyado nakita sa camera kasi nasa gilid pala siya. So, sorry naman guys. So, ayan. So, kailangan ko ng mga 1 tablespoon bawat isa ng ating dough. And nasi-set aside natin siya ayan. So, mamaya ilalagay lang natin siya, suka natin sa tubig and then ilalagay lang natin, i-cook lang natin siya ng breadcrumbs. Ayan. So, pwede din pala natin lagyan ng potato or sweet potato. Ito corn beef. So, masarap yung sweet potato kasi meron siyang sweetness ng konti. So, repeat lang natin yung procedure na paglalagay ng ating filling hanggang sa maubos natin yung lahat ng mga dough. So, yun na nga guys. So, nasuko na yan sa tubig. So, yung iba kasi nilalagay diba sa butter ng egg. So, ako tubig lang siya. So, sa mga bakery, so tubig lang siya sinusuk and then lalagay na siya sa breadcrumbs. So, i-coat na siya ng breadcrumbs. So, ayan. So, pagka-coat natin ng breadcrumbs, so, pwede na natin siya ilagay sa pan. And then, i-wait lang natin siya hanggang umalsa yung ating bread. Ayan. So, mga 1 hour is enough. And then, ipa-fry na natin siya mamaya. So, ayan na guys. So, nalagay ko na rin sa ating pan. Ayan, yung itsura niya pagkalagay na sa ating pan. So, hindi natin pwede idikit-dikit kasi pagka umal siya, magdidikit-dikit siya. So, hindi maganda yung form niya. So, ayan na guys. So, kapiprito ko lang kanina lamang. So, hindi ko na video yung unang kong fry. Yung unang batch ng aking napirito. So, ayan. So, second batch na to guys. Ayan. So, ayan yung itsura niya guys pag naluto na. So, diba parang ang sarap-sarap niya. So, crunchy-crunchy yan. So, that's our first recipe. So, hello guys, ayan na nga. So, sa ating second recipe. So, pupunta muna tayo sa Tiangge. Yan, dito sa malapit sa amin. So, every Thursday ay may Tiangge. Yeah, so, pupunta muna ako dyan guys. Kasi magluluto ako ng tanghalian. So, naisip ko ngayong araw na ito ay parang masarap na sabaw sa tanghali, diba? So, magluluto tayo ngayon ng sinigang na tilapia na may puso and kangkong. So, samahan nyo ako guys sa patakbo. Charot. So, yun guys. So, dito na nga tayo sa may Tiangge. So, hindi ko na masyado na videohan yung mga kapaligiran kasi nakakaya mag-video. Charot. Ayan na nga. So, bibili lang ako dito ng mga ingredients para sa ating tanghalian for today's video. At ito na nga yung ating tilapia. So, palilinis ko na din dito kasi marami pa akong gagawin pag-uwi. Ayan. So, nakapamili din kami ng ibang gulay. And then, sa mga niluluto kong pantinda ni nanay. So, ayan. So, nakapamili rin ako ng iba.
So, ayan na nga sa pagdating sa bahay, guys. So, binuksan ko na nga to at sineparate ko na yung aking mga gagamitin sa ating pagluluto ng sinigang na tilapia. Yan, so may isang palok nga pala dito sa may puno sa amin. So, nakuha lang yung bunga na yan. And then, ito yung ating puso ng saging. Ayan, so yung kangkong and then yung tilapia na ating gagamitin. Ayan, and then dito, guys, so nahiwa-hiwa ko na nga. Na-prepare ko na yung ating mga gagamitin na yan. Kompleto na yan, guys. Ayan. Ayan. So, dito syempre, nagpapainit na pala ako ng tubig. So, papakuluan lang natin ito, guys. And then, lalagay lang natin yung ating sampalok. So, nilagay ko siya sa plastic para hindi siya maghalo-halo doon. So, pagkakulo naman ay pagka-okay naman na yung pag malambot na yung sampalok. So, nire-remove ko lang siya. Kasi mamaya ay tatanggalin ko yung asim niya. So, asim lang naman kailangan natin. Ayan. So, nilagay ko na nga din pala dyan sa tubig yung ginger at saka yung onion natin. Ayan. So, nilagay ko na rin yung puso ng saging. Ayan. So, paantay lang natin siyang kumulo, guys. At para pag malambot na siya, so pwede natin ilagay yung ating iba pang ingredients. So, tatakpan muna natin yan, guys. So, yun na nga, guys. So, pag medyo kumukulong na siya, so, nilagay ko na dito sa strainer yung ating sampalok na nilaga kanina. So, ang tama talagang gawin dyan, guys, ay dudurog-durugin natin yung sampalok na yan hanggang makuha natin yung asim niya. So, yun yung panglalagay natin dyan na pang-asim sa ating sinigang. So, feeling ko, hindi pa siya masyadong malambot. So, kaya ang ginawa ko, ay pinakuluan ko pa, ay nilagay ko ulit siya sa tubig, and then nilagay ko siya sa isang bowl, at saka ko siya kinuhanan nung kanyang asim. So, ayan na nga. So, binuhos ko na din dyan. So, hindi ko na video, guys. So, parang okay na siya. And that time, guys, so, nilalagyan ko na rin pala yan. Lalagyan ko na rin pala yan mamaya na mga iba pang pampalasa. Nalagyan natin ng salt and then ng MSG. So, ayan. So, nilagay ko na rin pala dyan yung ating mga tilapia. So, 1 kilo ay 4 pieces lang siya. So, yung isa yung malaki, kaya hinati ko na lang sa gitna. Ayan. And then, sa ibabaw, syempre, lagay na natin last yung ating kangkong. So, simple-simple luto lang to, guys. So, wala na din pala iba pang alala pala ibang gulay. Hindi rin ako nakapaglagay ng ibang gulay. So, ayan lang yung aking nabiling mga gulay. So, thank you for watching, guys. Stay tuned for my next cooking series. Thank you, bye.